Okay, simula ng 2025, injury ni Kai Sotto. Paano nga ba nangyari ang injury na ito at anong treatment ang gagawin? Gaano katagal? Sa mga di nakakaalam, si Courtside Buckets ay isang second-year medicine student. So, try kong i-explain sa inyo to sa pinakasimpleng paraan. Alright, sa move na ito ni Kai Sotto, biglang nadulas ang pivot niya at nag-twist ang kanyang tuhod. Kapag may excessive pressure or stress sa tuhod mo, maaaring ma-damage ang mga ligaments o mga tissue na nagkokonekta sa mga buto mo sa tuhod. At isa na dyan ay ang anterior cruciate ligament or ACL kung tawagin. Isa ito sa nagkokonekta ng iyong femur or ang longest bone in the human body sa tibia or ang shin bone. Ito ang parang lubid na nagsta-stabilize ng joints mo sa tuhod na importante sa movement gaya ng pagtalon o pag-rotate ng tuhod. Kapag naputol ito, syempre mawawalan ka ng mga ganyang function. Imagine nyo na lang kung napunit ang lubid between bones in your body. Di ba wobbly at shaky? Ngayon sa kaso ni Kai Sotto, nag-twist ang tuhod niya to the point na naabot nito ang limit ng elasticity ng ACL kaya napunit. Posible rin kasi sa wear and tear, kaya mabilis na nangyari ito kahit non-contact. At 7'3 si Kai, 105 kilograms, matangkad at mahaba ang legs, so posible rin na may uneven distribution ng impact ang kanyang katawan. Basta mga matatangkad at mabigat na basketball players, high risk talaga sa mga ganitong klase ng lower body injuries. Ang treatment dito mga idol is surgery kaagad. Ang gagawin dito is kukuha ng tissue ang surgeon, usually sa patellar tendon ni Kai, para i-recreate ang kanyang ACL. Tawag dito grafting. Isa ito sa mga pinaka-durable na graft options. Tapos, papasok sila ng arthroscope o maliit na kamera sa tuhod ni Kai para ma-assess ang damage. Kukunin nila ang napunit na ACL at papalitan. Magkakaroon ng drill sa femur at sa tibia para ma-secure ang graft mga idol. Tapos rehab time na. Usually 5 phases yan. Phase 1, 0 to 2 weeks. Bantayan lang ang graft para di mamaga o masira. Phase 2, 3 to 6 weeks. Unti-unti nang i-restore ang movement. Phase 3, 7 to 12 weeks. Strengthening na yan. Phase 4, 3 to 6 months. Balik na sa mga light practices. Then, panghuli, Phase 5, return to action na. So, makabagong teknolohiya natin ngayon, mas bibilis ang pagaling ni Kai Sotto. Hopefully, by June or July, back in action na ang ating 7'3 Wonder Kid. At ayun lang mga idolos, sana na-explain ko ng maayos. Kung may mali or may gusto kayong idagdag, feel free to comment down below.